Good morning, ka Blessed Church, at sa ating pong mga visitors online. Tapos na po yung 2 months ECQ at ngayon naman po ay GCQ. Init na po ba kayo? Init na po ba kayong gawin ang mga bagay na malaya po natin nagagawa dati sa labas ng ating mga tahanan? At init na rin po ba tayong puntahan ang mga lugar na malaya po natin napupuntahan dati? Well, face-to-face lang po mga kapatid. Nabanggit ko nga po ng mga nakaraang linggo na po namin lamang po ang mga ito. Okay po? Pero kahit na po ganun, kahit alam po natin na we are protected by God at ang ating buhay ay hawak ng ating Diyos, mag-ingat pa rin po tayo. Hanggat maaari po, kung di naman po kailangan, huwag na po muna tayo labas ng labas. At ganun din po ay sundin po natin yung mga rules na pinatupad po ng ating pamahalaan. Amen? Amen. At sa mga ganitong sitwasyon po, maganda po na alalahanin din po natin yung mga reminders po na mula po sa Word of God. Isa na po dyan yung maganda po nasa 1 Samuel 12:24b. At yan po yung suot ko po ngayon, nakaprint po dito sa aking t-shirt. Sabi po dito, remember the great things God has done for you. Amen. Sa Tagalog version po niyan, lagi mong alalahanin ang mga magaganda o mabuting bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo. Amen. Kasi likas na nga po sa ating mga tao ang makakalimutin. Lalo na po yung sa mga time na tayo po ay binabagyo ng problema o nakikirapan. Nakakalimutan po natin na we have a great God. We have a big God. Bigger than our problems. Amen? Na ang ating Diyos ay makapangyarihan na lagi natin kasama na hindi tayo iiwan at hindi tayo pababayaan. Amen? Kaya naman, nararapat na siya ay purihin. Amen po ba? Kaya naman, sa umagang ito, talagang ihanda po natin ang ating puso at ating isipan na wako ay mahihanin po natin yung wagas na papuri na nararapat po sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, our dearest God, our Heavenly Father, we are truly grateful, O God. Talaga nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord, sa iyong kadakilaan, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na matatapos din po, Lord, itong pandemic na nangyayari, O God, in your perfect time, Lord. At alam po namin, Panginoon, na kami po ay pinoprotektahan niyo, O God. At kailanman, Panginoon, na talagang hindi po kami iiwan at hindi po kami pababayaan. Lagi po namin itong pangahawangan, O God. At patuloy, Lord, let po provide ni Lord ang aming mga pangangailangan. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat, Lord. At nawa, Lord, sa umagang ito, talagang imarinalay namin, Lord, yung wagas na papuri na para sa iyo lamang, Lord. Because we are thankful, O God. We are grateful, Lord. Because you are our God. Kaya naman, Panginoon, tanggapin mo, Lord, ang aming mga alay na papuri, Lord. Help us, Lord, to focus on you alone, O God. At nawa, Lord, talagang may karasta namin, Lord. Ikaw lamang, ang aming Panginoon, ang aming Diyos, na tagapagligtas. Amen and amen. In this first song, let us remember the life, death, and resurrection of our dear Jesus Christ.
glory to our God. Psalm 27 verse 1 says, "The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid?" Let us acknowledge that truth as we continue to worship our God and declare the greatness and faithfulness of our God in our life. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Amen. You said my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed with your love and faith. I don't know where I would be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Yes, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Yes, great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Great are you, Lord, over
We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Let's pray. Our dear God, our Heavenly Father, truly you are great, God. Patuloy na po napakabuti niyo, Panginoon. Help us every day, O God, na lalahamin, Panginoon, ang kabutihan mo, God, ang faithfulness mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, O God. We are so blessed that we have you, O God, as our Lord and Savior. We are so blessed, Panginoon, sa kabila po ng aming mga kahinaan, O God, ay patuloy na pinubus mo, Lord, ang iyong pag-ibig, Lord, ang iyong biyaya, ang grasya mo para sa amin, Panginoon. Thank you, O God. Nawa, Lord, ay patuloy mo kami samahan, Panginoon. Patuloy, Lord, ang iyong pangunahan, O God. In everything, Lord, na aming gagawin, O God. Patuloy, Panginoon, na ikaw mo, Panginoon, na may tanghal, Lord, sa aming mga buhay at wala na iba. Because you are a great God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natuloy lang walang katulad, O God. Ang Diyos na tuloy na nagmamahal sa aming lugar. Maraming salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, na ikaw ay aming pupurihan at pasasalamatan, O God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Glory to our God. Good morning po, a blessed church. Para po sa ating scripture reading, samahan niyo po ako sa pagbuklat sa Joel chapter 3 verses 1 to 16. Again, Joel chapter 3 verses 1 to 16. Babasahin ko po ito sa New Living Translation. At the time of those events, says the Lord, when I restore the prosperity of Judah and Jerusalem, I will gather the armies of the world into the valley of Jehoshaphat. There I will judge them for harming my people, my special possession, for scattering my people among the nations, and for dividing up my land. They threw dice to decide which of my people would be their slaves. They traded boys to obtain prostitutes, and sold girls for enough wine to get drunk. What do you have against me, Tyre and Sidon, and you cities of Philistia? Are you trying to take revenge on me? If you are, then watch out. I will strike swiftly and pay you back for everything you have done. You have taken my silver and gold and all my precious treasures and have carried them off to your pagan temples. You have sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks so they could take them far from their homeland. But I will bring them back from all the places to which you sold them, and I will pay you back for everything you have done. I will sell your sons and daughters to the people of Judah, and they will sell them to the people of Arabia, a nation far away. I, the Lord, have spoken. Say to the nations far and wide, get ready for war. Call out your best warriors. Let all your fighting men advance for the attack. Hammer your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Train even your weaklings to be warriors. Come quickly, all you nations everywhere, gather together in the valley. And now, O Lord, call out your warriors. Let the nations be called to arms. Let them march to the valley of Jehoshaphat. There I, the Lord, will sit to pronounce judgment on them all. Swing the sickle, for the harvest is ripe. Come, tread the grapes, for the winepress is full. The storage vats are overflowing with the wickedness of these people. Thousands upon thousands are waiting in the valley of decision. There the day of the Lord will soon arrive. The sun and moon will grow dark, and the stars will no longer shine. The Lord's voice will roar from Zion, and thunder from Jerusalem, and the heavens and the earth will shake. But the Lord will be a refuge for his people,
a strong fortress for the people of Israel. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Let's pray. Panginoon, dinadakila ka po namin sa araw na ito. Lord, we celebrate your day. And at the same time, Lord, we are privileged to talk about the day of the Lord in Scripture. Salamat po, Panginoon, dahil meron kaming pribilehiyo na ito'y pag-usapan noong mga nakaraang linggo at magpapatuloy, Panginoon, sa linggong ito. We pray, Lord God, that you enable us to understand kung ano ang nais mong sabihin sa amin, Lord. Speak to us as your people. And Lord, as you speak, let us be transformed. May you be glorified as we listen, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Dumating na tayo sa huling yugto ng pag-aaral natin sa Book of Joel. Throughout the book, itinuon po ni Joel ang topic sa tinatawag niyang The Day of the Lord. Sa Tagalog, Araw ng Panginoon. Ipinahayag niya ang mensahe tungkol dito sa tatlong magkakaibang anyo. Yung una po, yung the day of the Lord in the form of locust swarm or crisis. Pangalawa po, yung the day of the Lord in the form of Assyrian invasion. At yung ultimate day of the Lord, pangatlo, it is in the form of God's final judgment. Major things will happen before, during, and after the ultimate day of the Lord. Last Sunday po, we focused on what will happen before the day of the Lord. Ngayon naman, pag-aaralan natin kung anong magaganap sa mismong araw ng Panginoon. This is the second part of our sermon entitled Purposeful Climax. Ayon sa ating mga napag-aralan last week, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. God will pour out His Spirit on all flesh before the day comes. Ang katagang on all flesh ay isang kontrobersyal na pahayag na hindi po katanggap-tanggap sa pandinig ng isang karaniwang Hudyo. All they know is that they're being set apart from other nations. Ang alam nila, mas special sila kaysa sa mga nakapaligid na bayan. They understand they're being preserved for the Lord, pero hindi nila naiintindihan kung bakit sila kailangang i-protect at i-preserve. Ang sabi ng Diyos sa ninuno nilang si Abraham, pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Genesis chapter 12, verse 3. Ang bayan ng Israel ay isang piniling bayan at pinili sila upang tukdin ang isang napakahalagang tungkulin. God purposely chose them to witness, bear, and proclaim the message of salvation through the prophesied Messiah. So, ibig sabihin po, sila ang unang mga missionaries na tinawag ng Diyos. Tipikal para sa isang karaniwang Hudyo na angkinin ang tagapagligtas para sa kanilang bayan lamang. Ang konsepto po kasi ng tagapagligtas para sa kanila ay nasa anyo ng isang parating na makisig at matapang na hari na makikipaglaban at magtatanggol sa kanila laban sa ibang bayan. Hindi nila nauunawaan na higit pa rito ang kaligtasang inilaan ng Diyos para sa kanila. The Savior came and died not only to secure their physical and temporal status as a nation. He came to give much more than that. Jesus came for the spiritual and eternal security of His people. He came not just for a single nation, not only for the Jews, but also for the Gentiles like us. So binasag po ng katagang all flesh or all people ang makasariling konsepto ng mga Hudyo tungkol sa kaligtasan. When Joel said, the Spirit of the Lord will be poured out on all flesh, this must be seen in the context of those who will welcome the gospel regardless of their race and nationality. Hindi po kasama dito ang mga individual na hindi maglalagak ng tiwala kay Jesus. Because the Holy Spirit will never reside in people who reject Christ. Ang bahaging ito ng prophecy ni Joel ay nagkaroon ng katuparan sa pagsisimula ng Christian Church. Yan po ang pinag-aralan natin last week. And since then, the Spirit is being poured out, saving and transforming the people from different nations. At bilang isang church, inatasan tayong makibahagi sa pagpapatuloy ng misyong ito.
sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Bago dumating ang araw ng Panginoon, marami ang tatalikod sa Diyos. Pero marami rin namang magsusuko ng buhay sa Kanya. Ito pong magaganap bago dumating ang araw ng Panginoon. So, what will happen during the day of the Lord? Binanggit po sa pasimula ng main text natin ang katagang restore the fortunes of Judah and Jerusalem. We see that in verse 1. Sa araw ng Panginoon, mababaligtad ang miserableng katayuan ng Israel. Ibabalik ng Diyos ang kanilang magandang kalagayan. Ito po ang magiging resulta ng nakaambang na paghatol ng Diyos sa mga bansang umapi, umalipin, at naging dahilan ng kanilang mga pagdurusa. Another prophet by the name of Isaiah describes this day as the day of vengeance and the day of redemption. Araw ng paghihiganti at araw ng panunubos. We see that in Isaiah chapter 63 verse 4. Concerning this event, Joel gave 3 important announcements. Una po, nations, prepare for judgment. We see that in verses 1 to 8. Ayon sa prophecy ni Joel, titipunin ng Diyos ang mga bansa sa lambak ng Jehoshaphat upang hatulan. Verses 2 and verse 12. Hindi natin alam kung saan eksaktong makikita ang Valley of Jehoshaphat at wala nang ibang talata sa Bible kung saan binanggit ito. Sa verse 14, gumamit si Joel ng ibang katawagan para dito. He calls it the Valley of Decision, na sumasalamin sa paghatol na isasagawa ng Diyos laban sa mga bansa. Mahalaga rin pong malaman na ang kahulugan po ng Jehoshaphat ay the Lord judges. So, ibig sabihin, meron po tayong sapat na dahilan para isipin na ang Valley of Jehoshaphat could only be symbolic. It is symbolic of the things that will happen in the day of the Lord. Pero may mga naniniwala rin po na may kaugnayan ito sa kapatagan ng Esdrelon kung saan magaganap ang Battle of Armageddon na tinutukoy po sa Revelation chapter 16 verse 16. Personally po, naniniwala po ako na symbolic din po yung mismong Armageddon at hindi literal na pangyayari. Pero tatalakayin po natin ang detaling yan sa ibang pagkakataon. Nagbanggit po si Joel ng ilang mga atraso ng Gentile nation sa Israel. Ang mga kasalanang ito ang magiging basihan ng Diyos sa kanyang paghatol. Number 1, they scattered them among the nations. Ipinagwatak-watak ang mga Israelita sa iba't ibang bansa. Number 2, they sold them into slavery. Binenta sila upang maging mga alipin. Number 3, they treated them like a cheap merchandise. Maliwanag po ang pagkakalarawan sa Tagalog translation. Ang sabi, nagpalabunutan sila para paghati-hatian ang aking mga mamamayan at ipinagbili nila bilang alipin ang mga batang lalaki at babae upang ibili ng alak at ibayad sa babaeng bayaran. That's what we see in verse 3. Matatandaan po na marami sa mga tragic experiences ng Israel ay bunga ng pagdidisiplina ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang mga pagsuway. Pero mahalaga din pong maintindihan na hindi lang pagdidisiplina ang intensyon ng mga bansang ito, kundi pang-aabuso. Therefore, they are also accountable to everything that they did against God's own people. Hindi ko po alam kung napansin ninyo kung paano ginamit ng Diyos ang mga pronouns na me at my. Makikita po natin sa verses 2 to 5 yan. So, yung mga examples po natin, sabi, on behalf of my people and my heritage, Israel. Verse 2. And also, same verse, have divided up my land. Verse 3, my people. Verse 4, are you paying me back for something? Tapos po sa verse 5, you have taken my silver and my gold. Carried my rich treasures into your temples. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nito? Itinuturing po ng Diyos na Kanya ang bayang Israel. Everything that these unbelieving nations did to Israel, they actually did to God. God does not abandon His own people despite their failures. Hindi po ba't napakalaking comfort ang hatid sa atin ng katotohanan ito?
As a Christian, you belong to Christ. You belong to God. We are His people. Sabi po yan sa 1 Peter 2 verse 10. Also, Paul talks about us as the new people of God or the Israel of God. Galatians 6 verse 16. Sa Galatians 3:29, diretsahan pong sinabi, at dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. Since we belong to Christ, God takes offense in every evil things that's done to us. And in the same way, God takes delight in every good thing that's done to us. Sa Matthew 25:40 po, sinabi mismo ni Jesus, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Kaya kapatid, hindi laan para sa mga tulad nating anak ng Diyos ang paghihiganti. May dahilan po tayo para manahimik at mapayapa. Whatever they did to you, whether good or evil, God will repay. He will avenge His own people on that day of the Lord. Second announcement, nations, prepare for war. We see this in verses 9 to 15. May mga Bible scholars po na naniniwala na may kinalaman ang mga talatang ito sa tinatawag po nating the Battle of Armageddon, kung saan magtitipon ang mga bansa para kalabanin si Jesus at wasaking muli ang Jerusalem. Magkakaroon po ng malaking digmaan between the unbelieving nations and the heavenly armies led by Jesus. Satan, through his demonic powers, will influence these nations to fight against God. Inihalintulad po ni Joel ang digmaang ito sa tag-ani. Ang mga bansa ay parang mga trigo at ubas na gagapasin sa nakatakda na araw ng Panginoon. Ang sabi po, para silang mga aanihin na kailangan ng gapasin dahil hinog na, o parang ubas na kailangan ng pisain dahil puno na ng ubas ang pisaan. Ubod sila ng sama. Ang kanilang kasalanan ay parang katas ng ubas na umaapaw sa sasidlan nito. That's what we see in verse 13. The Apostle John prophesied the same thing in Revelations chapter 14 to 20. Pero specifically in verse 15, it says, gamitin mo na ang karit mo dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa. Ganito rin sa verse 18. Ang sabi po, gamitin mo na ang karit mo at aanihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Nanawagan po si Joel sa mga bansa na gawing sandata ang mga kasangkapan sa pagsasaka at pagkatanim. Para bang sinasabi niya, hawakan nyo na lahat ng pwede nyong hawakan, gawin nyo ng armas, lahat ng pwede nyong gawing armas. Some Christians believe that this is going to be a literal war. Some say it's only a symbolic war. Pero para sa akin po, I think this is only symbolic, lalo na't ang pinagkunan po ng information o konsepto ng Battle of Armageddon ay isang napakatalinhagang aklat. It is a highly symbolic book called the Book of Revelation. Sa Revelation 16 verse 16 lamang po natin makikita ang salitang Armageddon. Originally, it is Har-Mageddon, na ang direktang kahulugan po ay Mountain of Megiddo. Kaya lang po, walang nag-e-exist na Mountain of Megiddo. Ang Megiddo ay isang lumang syudad sa Canaan na malapit sa Valley of Jezreel or Esdraelon. It is not a mountain, but a plain or kapatagan. Megiddo is a famous ancient battlefield. Mahigit sa 200 digmaan na po ang naganap sa lugar na ito. And because of this, it earned its reputation to become a prophetic symbolism of war. War is a result of an intense conflict between two parties. And as far as the Bible is concerned, humanity has always been at war with God after the fall. Sabi po sa Romans 8:7, for the sinful nature
is always hostile to God. It never did obey God's laws, and it never will. Kung hindi po dahil sa sakripisyo at kamatayan ni Jesus, kaaway pa rin po ang tingin ng Diyos sa atin. Kasi po mga lapastangan tayo, mga rebelde, at tayo po yung mga bastos sa harapan ng Panginoon. Ginagawa po natin ang mga bagay na kinamumuhian niya, na hindi alintana ang kanyang galit. Yet, from being His enemies, we became God's people. Thanks be to our Lord and Savior Jesus Christ. We have been placed on the safe side of war when the day of the Lord comes. Isipin nga po ninyo kung ang Diyos ang kaaway natin, saan po tayo magtatago? At sino po ang magtatanggol sa atin? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 10, dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Third announcement, nations, prepare for defeat. This is what we see in verse 16. Ang sabi po, aatungal na parang leyon ang Panginoon mula sa Zion. Jesus first came as a lamb, but He will return as a lion, a roaring lion. He will come back not as a gentle Savior, but as a righteous judge. Ang sabi po, dadagundong ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, kaya mayayanig ang lupa at langit. His presence can no longer be ignored. He will make sure that His presence is strongly felt when He comes. During the day of the Lord, His enemies will bend their knees in terror, and His own people will bend their knees in worship. So it's either we bow now to Jesus or bow later. Tutuldukan ng Diyos ang kayabangan ng mga masasama. Ipapakita niya sa kanila kung gaano kamali ang manahan sa sariling lakas. The war will end in their defeat. Pero para sa mga taong nananahan kay Kristo, the war shall end in victory. Hindi nila pagsisisihan ang kanilang desisyon na magsuko ng buhay kay Jesus. Same verse ang sabi po, ang Panginoon ang matibay na kanlungan para sa mga Israelita na kanyang mamamayan. The Lord protects His own. Gusto ko pong ipaalala sa inyo ang ilang mahahalagang kaganapan sa buhay ng kanyang piniling bayan. Sinubukan po ng paraon na lunurin ang mga Hudyo, pero sila po ang nilunod ng Diyos. We see this in Exodus chapter 14 and 15. Sinubukan din po ni Balaam na sumpain ang mga Hudyo, pero ginawang pagpapala ng Diyos ang sumpa. That's in Numbers 22 verse 25, even in Deuteronomy 23 and Nehemiah 13 we see that. Sinakop at inalipin ng Assyria at Babylonia ang mga Hudyo. Pero may mga Hudyo pa rin po ngayon, hindi po ba? Samantala, ang mga Assyrians at Babylonians ay naglaho na po. Sinubukan ni Haman na ubusin ang mga Hudyo, pero siya at ang kanyang mga anak ang naubos nang sila'y bitayin. We see this in the book of Esther. Ipinatapon ni Nebuchadnezzar ang 3 Hudyo sa kumukulong hurno at napatunayan niyang hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak. That's what we see in Daniel chapter 3. Meron po akong Filipino teacher noon na nagsabi na wala na raw pong pure Filipino ngayon dahil sa dami po ng mga bansa na sumakop sa atin. And as a result of those colonization, we lost our original identity as Filipinos. Pero hindi po ba kayo nagtataka na sa kabila ng napakaraming pasakit na dinanas ng mga Hudyo mula sa kamay ng iba't ibang malulupit na bansa, they were still able to preserve their identity. They never lost it like we did. Naisip nyo na po ba minsan na sana Israelite na lang ako? Pero hindi mo kailangang mainggit. Balikan po natin yung Galatians 3:29.
this time in the New Living Translation. And now that you belong to Christ, you are the children of Abraham. You are his heirs, and God's promise to Abraham belongs to you. As God's own people, we are guaranteed victory in the day of the Lord. Christ's victory is ours too. And that day is the day when our fortunes are reversed. To summarize, during the day of the Lord, the wicked will be gathered, war and rebellion will be instigated by Satan against Christ and his people, and the wicked will be defeated while the people of God is restored. Para sa mga nag-iisip na baka patay na tayo kapag dumating ang araw ng Panginoon, actually it doesn't really matter. Magkakaroon po ng malawakang resurrection bago dumating ang araw ng Panginoon. Bubuhayin ang mga patay, Kristiyano man po o hindi Kristiyano. And God will make sure that everyone is present on that day. Everyone will witness that event. Kaya sana nakikinig kang mabuti. Your presence is guaranteed to be there when it happens. Ano ang damdaming nangingibabaw sa iyo tungkol sa paparating na araw ng Panginoon? Excited ka ba o natatakot? Kung natatakot, kapatid, manalangin ka kay Jesus. Hindi ka niya itatakwil. At siguruhin mong totoo ang iyong pagsuko. Kung excited, manalangin tayo kay Jesus at magpasalamat sa kapayapaan na hatid ng iyong kaligtasan. Patuloy po tayong maglingkod at sumamba sa Kanya sa kabila ng mga pagdurusa o pagsubok na nararanasan natin bilang mga Kristiyano. At isama na rin po natin sa mga prayers natin ang nation of Israel. Kasi po magpahanggang ngayon, marami po sa kanila ang hindi pa rin naniniwala na si Jesus ang hinihintay nilang tagapagligtas. They keep on rejecting Jesus. In fact, these first missionaries became today's mission field. So we ought to pray for them. Manalangin po tayo. Panginoon, una po sa lahat, tinataas ka po namin at pinapasalamatan po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin para makapag-aral. Salamat po dahil hindi mo po kami binigo. Thank you for speaking to us. Thank you for your wonderful message. Thank you for your comfort, Lord, and encouragement to us. Salamat po, Panginoon, dahil ipinaalala mo sa amin kung gaano kami ka-blessed. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord God, for allowing us to be part of your great plan on this earth. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng tungkulin na ipangaral ang iyong salita. Ipangalandakan, Panginoon, ang iyong ebanghelyo. Thank you, Lord God, because you have guaranteed our victory. Thank you, Lord, you have guaranteed our protection and justice. Lord, we await for the day of the Lord with confidence because of what Jesus Christ has done for our lives. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Panginoon, patuloy niyo po kaming punuin ng kapayapaan at kagalakan sa aming paglilingkod bilang iyong mga anak. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. With one desire, in order to bring new life to a shattered humanity. Death now overcome, forgiven all in one. You've redeemed all humanity. With all our lives we now stand, declaring loud that Jesus is God who saves. Commission my soul with the fire uncontrolled.
itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala na mula sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.